Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Alam niyo guys, nag-gloves ako dahil para magmukhang presentable. Kasi ugatin yung kamay ko eh. May mga galos din yan. Hindi lang masyadong kita. Connected ka sa person mo kaya may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nasa isip mo o kaya nararamdaman. Single ka ba? Mukhang ilang earth signs ay merong admirer. 4 na card pa yung kukunin natin. Ang next card, sacrifice. Kung hindi dito sa personalized cards, ang pagsasakripisyo, maybe sa tarot ipakita mamaya. Thank you kasi naging parte ka ng buhay ko. 2 cards na lang. I love you, wag mo sana kalimutan. Sa cards mo na ito, merong person na gusto kang makausap. Kaya lang, hindi niya alam kung paanong paraan. Maybe naka-secret yung profile mo. O kaya nakablock itong person na ito. Ito yung last. Magkasama natin harapin. At saka itong card na ito, meron ding person na yung takot na mawala ka or maybe nawala ka na talaga sa kanya, hindi na kayo. Pasensya na kayo guys kung hindi maayos yung pagkakalagay ko ng cards. Hindi ko kasi makita eh. Nasa ulunan ko yung camera. At saka merong person na yung bang gustong gusto ka talaga. Kaya nga nagtatanong kung single ka. 2 energy kasi yung ipinapakita. Ngayon naman gamit ang mystical cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong personalized cards. Para may makuha pa tayong ibang clarity. Kunin muna natin lahat ng cards mo. Ang una mong card ay The Child. Hindi ka nabuhay para mag-suffer. At saka ang ilan sa inyo base sa card na ito, yung bang para makalimot ka, meron kang mga iniinom para makatulog ka kaagad. Nagtatanong ka rin sa sarili mo kung kailan matatapos ito. Itong card na ito, merong nag-guide sa iyo, ang universe or spirit guide mo. Pero pinapaalalahanan ka din na wag mong linlangin yung sarili mo. Maging pure at transparent para sa karamihan or sa sitwasyon. Sa personalized card, pinapakita na nagsasakripisyo ka. Kailangan ng renewal base sa card na ito para hindi ka nai-stuck sa sitwasyon. Itong next card naman ay meron ding mahalagang meaning. At saka kung mapapansin mo, kita nyo ba guys, na marami kang buwan. Puro buwan yung mga cards mo. Ang ibig sabihin yan, tinan mo mula simula hanggang dito sa huling card. Na ang ibig sabihin merong ending at saka bagong simula na mangyayari sa buhay mo. Merong cycle na nangyayari, parang relo, na nagpapatuloy yung movement.
At saka kung kailan matatapos, nasa mga decisions mo yan kasi nakalatag na sa iyo kung ano yung mga problema at yung mga dapat na bigyang solusyon or bigyang pansin. Merong ending at saka bagong cycle. Nasa sa iyo kung kailan mo sisimulan yung bago. Para matigil na yung pagsasakripisyo mo. Di ba sabi nga, deserve na maging happy. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang reading natin ay kung ano yung dapat mong tanggapin, ano ang dapat mong i-release, at ano ang dapat mong simulan. Nakadalawang tanong ka na kung kailan matatapos. Ayan na, sinasagot ulit na makukuha mo yung hustisya na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi nga diba nagsasakripisyo ka na hindi mo naman dapat ginagawa. At saka tinutulungan ka rin ng spirit guide mo or ng universe para matapos yung problems mo. Kaya may pinakitang hustisya na card. Ikaw na mismo yung gumagawa ng paraan para may pagbabago sa buhay mo. The Fool, Ace of Cups at 3 of Pentacles. Ito yung dapat mong tanggapin. Ito na yung tamang panahon para magkaroon ng bagong plano or yung magsimula sa mga bagay na gusto mong gawin. Lalo na kung patungkol ito sa pag-unlad mo at saka pagbabago. Ang ilan sa inyo sa career ay meron kang bagong trabaho o kaya mag-i-start ka ng bagong negosyo. Ang ilan sa inyo naman ay mas malaking career move pa ang gagawin mo, anuman ang gender mo or edad mo. Good sign ang ipinapakita ng tatlong cards na ito kasi makikilala ka at saka may malaking progress yung patungkol sa career o kaya negosyo. Focus ka kasi at saka determinado na magawa mo lahat, matapos mo at saka yung maging maganda yung image mo sa mga katrabaho or kapwa mo. May magandang bunga. Ang ilan naman sa relationship, magsasama na kayo ng person mo or magko-confess ka ng feelings mo sa person mo na gusto mo nang magpakasal na kayo. Ang ilan naman, mas lalong nagiging matatag ang relasyon nyo ng person mo dahil sa communication at saka totoong pagmamahal. Sa mga single, ang dami mong nakikilala, maybe dahil sa karir mo or iba't ibang kaibigan. Darating yung love sa buhay mo ng natural. Yun bang hindi mo mapapansin na meron ng love na nabubuo sa person na kausap mo or nakilala? 2 of Cups, 6 of Pentacles at the Hermit. Ito naman yung dapat mong i-release. I-release mo yung totoong ikaw at saka ito yung dapat mong ipagpatuloy kasi mas lalong nagbibigay sa'yo ng blessings. Naka-3 cards ka na hindi nasasayang yung mga pinaghirapan mo or effort. Sa financial, ang ilan sa inyo naka-3 cards ka na marami kang nakakasalamuhang tao. Ang isa sa unang pinapakita, yung financial mo ay inilalaan mo sa pagbili ng ari-arian ba, pwedeng lupa o kaya bahay. Ang ilan naman sa inyo nag-iipon ka, hindi isang halimbawa bangko, meron pang iba.
nauunti-unti mong natutupad yung mga pangarap mo at saka matagal mo na itong minamanifest na akala mo walang pagbabago kasi paulit-ulit na lang kasi nga cycle. Pero may halaga. Sa mga single naman, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na marami kang nakaka-date kasi willing ka na makilala yung mga potential person. At saka ito rin yung time na naka-move on na ang ilang single. At ito rin yung sign na merong potential person na wise at saka yung tipo mo talaga na darating sa buhay mo. At saka para sa mga nasa relationship or nagpakasal na kayo, huwag nyo pa rin walain yung dati nyong nakagawian na nagde-date, merong time sa relasyon, magkaroon ng communication, give and take sa relationship para hindi magkakaroon ng space sa relasyon nyo. Hindi masama kung maging prangka ka or sabihin mo yung totoong feelings mo kaysa sa maging huli na yung lahat, diba? Ito yung mga cards para sa dapat mong simulan. The Devil, Five of Swords at Page of Swords. Ang dapat mong simulan, pwedeng ikaw ito o yung person mo, natanggalin na yung mga negative behavior at saka yung maling trato sa kapwa. Kung ikaw yung affected sa ganitong situation, simulan mo yung buhay mo na umiwas sa ganitong negative or toxic na person. Mas simulan mo na mag-focus sa mga plano mo at huwag padala sa negatibong dala ng iba. Itong tatlong cards na ito, napaka-negative nito pagdating sa kalusugan. Ang kalusugan pa naman yung pinaka-importante. Sarili mong katawan yan, kaya kailangan pahalagahan mo. Huwag ikaw yung sisira. Iba-ibang sakit to guys eh. Mau-overcome mo naman ito pero kailangan mong harapin yung mga challenges sa illness mo. Meron din namang solusyon. Ito yung bigyan mo ng importansya. Alalahanin nyo guys, single ka man or nasa relationship, nasa iyo yung card na hustisya, lalo na kung mabuting nagawa mo sa kapwa mo, ikaw yung makakakuha ng good karma. Kasi itong mga cards na ito, pare-pareho yung sinasabi. Ano man ang estado ng relasyon mo na naka-experience ka ng bullying, cheating, betrayal, kailangan mong pahalagahan yung sarili mo kung magsasakripisyo ka para sa dapat ikakabuti. At saka ang ilan sa inyo naka-tatlong cards ka na sa cheating or betrayal. At saka naka-dalawang cards din na ang ilan sa inyo, ang person mo, meron siyang ginawa na pwede siyang makulong. At para sa ilan na single, medyo matatagalan bago magkaroon ka ng seryoso na relasyon. At para sa ilan na nasa relationship, okay naman yung relasyon nyo eh. Pero wag nyo nang palakihin pa yung problema sa relasyon. Ito yung angel number mo, 555. Get ready for a change. Hindi ito agad mangyayari kasi sa feelings mo at saka sa situation, pero ito yung dapat. 444 is a sign not only to warn you that something in your life is ending, but also that things in your life are about to begin. Nagko-connecta na yung cards natin mula simula. Nabanggit ko nga yung cycle, diba? Na merong ending at saka rebirth. Ang last card mo ay 5-5.
Trust that your angels are with you during this process and you are protected and guided all along the way. Pinapaalala sa'yo ng mga cards kasi nabanggit na to sa una na merong tumutulong sa'yo, yung guide mo. Alamin naman natin yung final card. The Sun. Ito yung desisyon na gagawin mo na maging kakaiba na. Yung iba na yung magiging pananaw mo. Para ito sa ikakabuti mo at sa ikakabuti ng mga taong nasa paligid mo. Very positive ang card na yan. Nakuha mo na nga yung justice, diba? Swerte at happiness. Itong Page of Pentacles naman, may mga sitwasyon na darating sa buhay mo or nangyayari na ngayon na may hirapan kang maunawaan. Pero, ina-adjust ng universe yung deserve mo. Magtiwala sa process at magpatuloy. At ang last card mo naman ay The Death. Inulit-ulit na meron ka ng kailangan tapusin para meron ka ng bagong simulan. Nabanggit na kasi ito sa mystical card mo. Para mahinto na rin yung negative cycle at hindi ka na magsakripisyo.